Hello. Eto. Take 3. Para malaman kung polynomial expression yung isa, simula tayo sa radicals. Teka lang. May nag-message. Ayun. Simula tayo sa radicals. Bibigay ako ng situations. Wait lang, wala akong maisip. Ayan. So, ito. Dito muna sa pinakataas. Ito. Sa ano kasi, polynomial expression, sa numerical coefficient, kahit may radical pa yan, kahit anong exponent pa yung meron doon. Ay, unless x ang bawal. So, bale, kahit ano pang gawin mo dyan, pwede yan. Kasi most sa rules ng polynomial expressions sa sa variable yan. Ano pa ba yung bawal? Mamaya na yan. Ito muna. So, yung una, pwede yan. Kasi, ito, may sagot naman talaga dyan. For example, 4, 2. So, pwede yan. Grabe. Dito, square root of x. Ito, yung, tawag dito, yung laman ng radical sign, bawal siya magkaroon ng kahit anong variable. Okay? So, itong dalawa, bawal yan. Bawal itong dalawa. Ito pwede. Tapos ito. Bawal din magkaroon ng radical sa exponent. Ito yung tatlong bawal lang. Ay, ito yung dalawang bawal lang. Bawal yung variable sa radical sign. Bawal din yung radical sign sa exponent. Ayun lang. Yan. O, diba? Next naman is sa denominator. Kunin ko na yun nasa nandito. Ayan. Bawal siya. Kasi yung x, ito, bawal to. No. Bawal to. Kasi yung x, possible na maging 0 siya.
Kapag zero yung x na yan, magiging undefined to. Subukan natin. Ayun lang. Short explanation. Para ba? Nagkakaraan ka na dyan. Okay. Medyo napigilan na. Okay. Okay lang. Sige. Mouse na nga naman gamitin. Ayan. Tapos ito. Sa rules, yung last naman is sa exponents. Hindi ko pa mas connected ko sa previous two. One yan. Tapos isama na rin natin. Ayun. Pwede to. Pwede yan. Kasi, yung pwede lang sa exponents is full number. Full number dito. Yes. Kapag fraction siya, sige, solve natin. Kapag sinimplify mo kasi to, magiging square root of x. Diba? Kaso sabi kanina, bawal yung radicals. Dito naman, so bale, bawal siya. Dito naman, kapag sinimplify natin siya, magiging d over x. Kaso, bawal sa denominator yung variable. Yeah, still no. Dito naman, nabanggit ko naman din na bawal yan. Kasi dapat full number. So, ano ba yun? Thumbs down. Thumbs down ka. Oo, thumbs down yan. Next tayo. Yung standard form. Yung ax plus ax squared plus bx plus equals 0.
Parang na yan? Irreducible. Irreducible. Yung factors na yun, ayun yung, eto, kita mo to. X minus 2. Ayun na siya. Hindi na siya factorable pa. Ayun yung other term ata doon. Next would be basic. Ito, definition. And may na ako sa definitions. Pero ayan. Wala namang solving dyan. Intercept sa pag-graph. X-intercept is the values of x when y is 0. Doon nagko-cross sa x-axis ay yung point kung saan nagko-cross. Y-intercept naman ay yung y value when x is 0. Paano ma-solve yun? Ito, subukan natin. Y is equal to x cubed minus 4x. Okay, bakit sulat ko? X equal to x cubed minus 4x squared plus x plus 6. Kunwari na lang, pinactor natin siya. Please watch my other video, guys. Nag-factor ako dun. Factors dito is x plus 1, x minus 2, x minus 3. Ayun. Factor mo siya para mas madali mag-1. X integration. Intercepts. Ayun. Zero product property lang. So, bale, equate mo lahat ng factors na yan to 0. Then, ayun. Magiging negative 1, positive 2, and positive 3. Itong tatlo, magiging x-intercepts natin. Para makuha yung y-intercept. Para makuha yung y-intercept. Ito lang yun eh. Yung y-intercept siya yung constant value. This one. Y-intercept natin is 6. 0,
6. Galing dito. Tapos yung kunwari, yung x-intercept natin, meron ng 0. Hindi na natin kailangan hanapin. Kasi automatic naman, x-intercept niya rin is 0. Ayun lang. Message mo ko eh. Ganito ka. Speedrun, speedrun. Message mo. Screenshot mo kung saan pinalita. Speedrun ko lang. Kasi medyo unnecessary yung iba. Eto. Yung ginawa lang dito is eto. Subukan natin. Kinuha niyo yung intervals ng bawat isa. Ito, example lang. Okay? Y is equal to x plus 4, x plus 2, x minus 1, x minus 3. Ito rin yung values ng x nila. This one would be 4, 0, negative 4, 0. X-intercept sa 5 na sulat. Negative 4, 0, negative 2, 0, negative 1, ay, 1 na siya. 1, 0, and 3, 0. Ito yung x-intercepts nila. Usually yung gagawin niya, arrange sila in order. Pero naka-arrange na sila in order. Increasing order. Tapos ayun. Yung intervals ng mga to, gagawin mo lang silang ganyan sign. O ganun lang. Subukan natin. Example lang to. Ganito lang naman sa bawat ano. Saka most of the time yung intervals naman hindi sinasama sa exams. Ganito. Sulat lang siya sa ganitong format. Yan. Intervals. Tapos, x. Ayun lang din yun. Sulitan mo. X. 1. Tapos, 1. X. 3. Tapos, ayun lang. Intervals nila. Yung mga to, sila yung points na wala sa x-axis. Tama ba? Yeah. Sige, ayusin natin.
Paano tayo? Oh, ayun. Ayan yung intervals nila. Sila yung magsasabi kung above or below yung ano. So, bali sila yung nasa pagitan ng exit. Nasa pagitan ng x-intercepts na to. And yung nasa tabi dito and dito. Ngayon ko lang kamo to na gets. Bali ito, nasa pagitan. Ito, nasa pagitan. Ito, sa pagitan na ito. Ito rin, dito. Pause mo lang kung nagbigaan ka. Eh, gets mo rin yan. Tiwala. Naghahanap ka ng values na pwedeng ipag-test. Ito, for example. X. -4 pa yung kung ano. Ay, wala ako nakapansin. -4. So, bale, one possible is -5. One possible value ng x. Same dito. Ganun lang din. -3. Ito, 0. So, pwedeng 2. Ito, pwedeng 4. Ngayon lang. Tapos, yung limang to, isa-isa mo sila sa substitute dito sa mga x. Tapos, inonote mo kung positive yung lumabas or negative. In this case, sabi ni na lecture ni ma'am, positive to, negative to, positive to, negative to, and positive ito. Kapag positive ay above. Kapag negative, below. Kunwari, ito yung Cartesian plane natin. Grabe. Yan. So, bale, kunwari, pinlock ko yung x-intercepts natin. Ito yung -4, kunwari. Tapos ito yung -2. Ito yung 1. Ito yung 3. Yung -5, nandito siya, di ba? Since positive siya, since positive, sa taas siya, above siya ng x-axis. So, bali dito manggagaling. Gets yung line natin. Tapos, yung -3 is below. Sa baba. Ito naman, yung 0 natin, ito is positive. So, nasa taas. Yung 2 naman is -4 is positive. Ang itsura ng graph natin kung sinunod natin is ganyan. Kunwari na lang tumama to. Same lang, no? Mas maganda yung akin. Ayun lang naman. Message mo ulit kung ganito ka. Delete. 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 Ito. Yung coefficient test na. Gawa tayong guide. So, text. Subukan na.
yung ano, ito talaga unang isusulat ko sa scratch paper ko. Lagyan natin dyan. Guide na. Subukan natin. Ano bang graph? Ito. Dito mo. Tapos, x is equal to negative x times x plus 2 times 3x minus 4. Ayun. Using the leading coefficient test, lahat ng terms ba tawag doon? Oo. Lahat ng terms na merong x, kapag sama-samahin, bilugan natin. May ibang kulay ba? Gusto ko rin. Blue. Yan. Subukan natin. Wow! That one, and that one. Ang ganda ko. Okay, back to black. Miss ko na Jamboard. Then, ayun. Papag-multiply yung tatlo para makuha yung leading coefficient natin, which is negative 3x cubed. Alright. Saan kaya siya papasok sa apat? Una, ayun, negative siya. So, isa sa dalawang to. Tapos yung exponent na is odd. So, negative and odd. Yung graph niya would be rising falling. Gusto ko ibang kulay. Dito pa. Ayan. Ayan, sorry. Nag-text ko. Ayun. So, ayun lang naman para sa tawag dito. Leading coefficient test. Subukan mo i-memorize itong apat. Please. Ayan. Para malaman kung nagpo-cross siya or tangent lang siya sa x-axis. Yung multiplicity niya, kailangan mo ano. Lahat naman na nandito, multiplicity of 1 lang. Ano ba itsura ng multiplicity of 2? Wait lang. Gawin natin black. Yan. Hindi siya black.
Paano ba yun? Ayan, multiplicity. Kapag, kunwari ito, x plus 2, multiplicity of 1 lang yan. Hindi naman kasi naulit eh. So, bale, root niya is negative 2 multiplicity of 1. Kapag ganito, or kapag ganito, same lang naman yan. Basta kapag maulit, ayun, doon magkakaroon. Ito, x is equal to, parehas to, para sa parehas. Same lang naman yan. X is equal to negative 2 multiplicity of 2. Kasi naulit siya twice. Ayun lang naman. Mabala, lahat ng yan, multiplicity of 1. Kapag odd yung multiplicity, it means na mag-cross siya yung point, yung line sa point na yun. Pakita ko mamaya. Pag even, yung multiplicity, example, multiplicity of 2, multiplicity of 4, tangent lang siya. Gets? Sana. Subukan natin. Ay, turning points pa pala. Sorry, excited. Turning points. Pagkatapos natin, ano yun, pwede na tayo gumawa ng graph. Turning points. Pag 40 or degrees 4, at most, most turning points na pwede is B. Tapos, should be odd. Pag 20 or at least 5 or degree of 5. At most turning points na is 4. Tapos, it should be even din. Saan ko ito nakuha? Dito. May formula kasi dyan. Number of turning points is equal to at most n minus 1. N is the exponent. So, bali dito, 4 minus 1 is 3. Tapos, kung ano man yung number na nakuha mo sa n minus 1, kung odd yun, edi odd number of turning points din. Kapag even naman nakuha mo, even number of turning points. Tapos ito, ay ito. So, bale, sa delete.
para may space. Then, ayun. Wait tayo. Naiinis ako dito. Pero, itong part, kaya. So, bale, yung magiging possible, ano na lang niya is, kailangan mo ano to, at most 3. Tapos, kailangan odd. E di 1 or 3 turning points siya. Ito. Pag 20, x raised to 5. At most, 4 siya. Tapos, 4 yan, kaya even. Yung possible, ano na, number of turning points is, kapag hiningi, hindi dapat even, mas dapat at most 4. Kaya yung pwede lang is 2 or 4. Ganun lang kadali. Kaso, merong special case. Hindi naman special case, i-memorize lang. Ay, ulitin ko lang ganyan din sa lahat. Mare. Ibig-isip. Kunwari, x raised to 7. Maybe at most 6. Tapos even pa. Maybe ano yan, 2 or 4 or 6. O, ito na. Kaso, ito. Kapag cubic siya, cubic or degree, ano siya? At most 2. Tapos, even. Even. Kaso, sa cubic, pwede siyang 0. Dito lang pwede yung 0. Sa iba kasi, for example, sa x raised to 5 sa 20, 4 siya, even. At most 4, di ba? Pwede lang sa kanya, 2 or 4. Tama ba? Oo, ayan. Pero sa cubic, pwede yung 0. 0 or 2. Tandaan mo lang, cubic, pwedeng 0. Yun lang. Yun lang naman. Nice one. Nice game. One. Balik tayo dito. Last part na to. Mag-graph tayo. Diyos ko po. Hindi na diretso. Pwede ba laki yan? Oo. Wala talaga. Yan. Substitute natin yung x-intercepts. Hindi ko pa pala kinukuha. Equate to 0 lang lahat ng factors na. Ito.
x is equal to 4 over 3. Ito, x is equal to negative 2. Ito naman, x is equal to 0. Yun, x is equal to negative 2. Ay, wait, 0 pa na yan. Negative 2. Tapos, 4 over 3. Zero to mukhang langgam. Pero ayan. Ayan. Yung graph niya is rising, falling. Side na to, mag-rise. Side na to, mag-fall. Tapos, check nyo muna yung multiplicity. Isa-isa. For example, yung sa negative 2, multiplicity of 1 lang siya. So, lalagpas. Cross siya. Ito sa 0, multiplicity of ano siya, 1 rin. So, mag-cross. Okay, yan. Tapos, lahat, pati yung sa 4 over 3, multiplicity of 1. Kaya, ayan. Pilitin mo. Pangit. Lalo pumangit. Pwede na yan. Check natin kung tama. Ayan. Pwede ba? Ganda nung drawing ko. Ayun lang naman. Ata. I-practice mo yung mga given mo. Medyo nakakalito to. Tingnan. Bye. Paano to?